Ito naman, ang huli, si Bebs. Bebs, bumati ka muna. Binabati ko nga pala ang lahat ng aking kamag-anak dyan sa San Jose del Monte, Bulacan, lalong-lalo na si Mama, at yung mga kamag-anak ko sa Antique at sa Nabotas. Hello! Nandito na tayo sa Wawawin! Ano ginagawa ni Miss Bebs? Ngayon, Kuya Will, nagtatrabaho ko ngayon bilang freelance po na spoken word artist. Spoken word artist? Yes, opo. Kasi talagang yung talento nyo, pwede nyo yung gamitin para umasenso. Naniniwala po ako doon. At isa sa pinakamahalagang meron ako ay yung talentong ibinigay sa akin ng Panginoon. At yun po ang ginagamit ko mula sa aking pag-aaral hanggang ngayon. Kuya Will, sa totoo lang, dinala po ako ng advokasiyang pagpapatibay sa literaturang Pilipino sa pamamagitan ng spoken word poetry at teatro sa Top 10 Outstanding Student of the Philippines, NCR Chapter. Nag-viral ka daw. Totoo po. Meron ba siyang ano dito? 5,347,69 views. Ayun. Ang boyfriend kong writer, this girl deserves a big hug. Nagkaroon ka na ba ng writer na boyfriend? Nakabasa ka na ba ng kanyang akda na akala mo para sa iyo? Pero hindi naman pala. By Beverly Kumla, siya po ay isang Lyceum of the Philippines University student. Wow! 5 million, ha? Pakilala mo na. Sino kasama mo? Ayan, pinapakilala ko po sa inyong lahat ang isa sa pinaka-importanteng lalaki sa buhay ko. Walang iba kundi ang aking pinakakamukha sa lahat, ang aking Papa Jun. Hello, Paring Will! Magandang hapon sa'yo, Paring Will. Hanggang na hapon po, Tatay Jun! Kamusta kayo? Mabuti, Paring Will. Taga saan po ba kayo? Anong probinsya nyo? Galing po ako ng Antique, pero sa Bulacan na po ako nakatira sa San Jose del Monte. Anong ginagawa nyo ngayon, Tatay Jun? Dati po akong nagtatrabaho sa barko. Ano po ang trabaho sa barko? Marine engineer po ako. Totoo ba? Ang galing ha? Marine engineer. Palapakan natin si Tatay Jun. Okay, ano gusto sabihin sa anak nyo? Alam mo, ngayon ko lang yan, babe, sasabihin sa'yo, no? Natutuwa kami ng mga kapatid mo at mama mo dahil sa achievements na iyong narating sa school at sa extracurricular activities mo. Hindi biro ang maging magna cum laude at maging top outstanding leader ng isang universidad. So natutuwa kami at sabi ko nga, hindi nakakapagod ang pagbabarko at ang paglayo sa pamilya kung ganyan ang maging kapalit ng pagsisikap. So ito ang tandaan, Biba, na mahal ka namin ng mama mo. Twinnie, Papa, salamat sa lahat ng sakripisyo. Alam ko po na karamihan sa inyo iniisip ang pagiging isang seaman, iniisip lang yung pera. Pero bukod po doon, ang pinakamahirap na trabaho ng isang seaman ay yung malayo sa kanyang pamilya. At sobrang hanga po ako sa papa ko kasi nagsimula po talaga siya from zero to hero. Nagsimula po yan ng walang-wala, kaya hanggang ngayon nananatili po yung paa ko sa ibaba kasi lagi niya pong ibinababa kapag nakakalimot na ako. At dun po ako sobrang humanga kay papa, kaya lahat po ng ginagawa ko sa buhay, para lang sa kanya, para sa pamilya ko. Kaya mas inuuna ko po talaga sila. Dakila kayong ama, Tatay Jun, ha? Palapakan natin si Tatay Jun, isang dakilang ama. Ganda lang sinabi. Salamat, Will. Miss Bebs, this is it. Please welcome Miss Bebs. Ang tulang ito ay sinulat ko para sa boyfriend kong writer. Isinulat ko ang storyang to para mas makilala mo ako. Yun ang mga katagang sinabi mo nung umalis ka na sa tabi ko at binigay mo sa akin ang papel na pinaghirapan mo. At ang sabi mo, basahin ko to dahil ito ang kwento mo. Ang kwento mo habang kasama mo ako. Nabasa ko sa unang parte ng pahina kung papaano tayo nagkakilala. Nabasa ko rin sa mga sumunod pa kung papaano ko binitawan ang salitang mahal kita. Ang sarap balikan ng mga alaala dahil naiisip ko yung mga pagkakataon na yun na minsan na hindi mo naman nasabi noon. Ang sarap balikan ng mga alaala, ngunit nung humantong na ako sa bandang gitna, parang may karakter na akong hindi ko na makilala. May karakter na akong hindi ko na makilala. Lalo na nung binanggit
na yung kayong dalawang magkasama nung araw na monstery nating dalawa. Alam mo, binalikan ko yung mga alaala, pero nung naalala ko, hindi naman tayo nagkita nun dahil nagsabi mo sa akin nung gagawa ka ng storya. Gagawa ka ng storya, pero hindi ka tulad ng sinasabi sa eksena, may nakasama ka. Pero hindi naman to nangyari sa ating dalawa. Yun ang aking ipinagtataka. At ito pa ang pinakamasakit sa eksena. Nung sinabi mo na sobrang saya mo nung kasama mo siya, nung gabing kasama mo siya at sinabi mo na nung araw na yon, alam mo na kung anong mahalaga. Doon tumulo ang luha ko dahil alam ko nang hindi ako ang nasa kwento. Dahil kahit kaya hindi kita nakasama sa kwarto, kahit minsan hindi kita nakasama sa kwarto, kaya naguguluhan ako. Naguguluhan ako. Pero hindi ko pa rin tinigil ang pagbabasa. Nilipat ko pa rin ang mga pahina kahit sobrang kabang-kaba na at sa bandang dulo, nalaman ko na kung sino. Ang taong tinutukoy mo ay mas kilala ko pa kesa sa'yo. Naalala ko nung kumain tayo, kasama ko yung best friend ko, kaya siya ang pangatlo. Pero ang kwento ay hindi point of view ng kasama mo ko, kundi ang point of view na kasama mo ang taong nasa tabi ko. Nabasa kong nahihirapan ka dahil napapagitnaan kayo. Nabasa kong nahihirapan ka, nahihirapan kang hawakan ng kamilya, kaya ginagawa mo to sa likod ko. Alam ko na ang tinutukoy mo, hindi ako. Hindi ako ang tinutukoy mo. At nang humantong ako sa huling parte ng storya, ay mas naliwanagan na ang utak ko. Dahil nung humantong na ako, doon ko napagtanto ang mga sinabi mo nung huli tayong nagkita. Nabasahin ko ang storya para mas makilala kita. At tama ka, mas nakilala kita. Dahil nung araw na yon, alam ko kung ano ka na, di tulad ng pagkakakilala ko sa'yo noong una. Alam ko na kung sinong pinili mo sa aming dalawa. Alam ko na na hindi ako ang gusto mo, hindi dahil hindi ako ang mahal mo. Alam ko na hindi ako ang gusto mo, kundi dahil hindi ako ang hinahanap ng katawan mo. Alam ko na hindi ako ang gusto mo dahil hindi naman ako ang best friend ko. Alam ko na hindi ako ang gusto mo dahil hindi ako si Pablo. Oo! Hindi ako magiging sa'yo at hindi ako magiging para sa'yo dahil babae ako. Pero ang pinakanalaman ko sa lahat, hindi ang kwento ng tayo ang isinulat mo, kundi ang kwento mo, ang kwento nyo habang kasama ako. Ang kwento mo na siya ang mahal mo habang nagpapakatanga ako sa'yo. Alam ko na. Pero salamat dahil kahit wala ka na, hanga pa rin ako kung papaano ka gumawa ng mga storya. Ang storya na akala ko tayo ang bida. Pero ako lang pala ang extra. Wala yan, no? Ito po yung 5.3 million views sa internet, sa social Salamat, media. Phil. Ano, ikaw lang gumawa nun? Ako lang po. Palapakan po natin. Alam mo, nakakatuwa. Nakikinig lahat. May umiiyak pa nga eh.